Okay guys, for today's video, ito, gagawin ko na ng updated video itong problema sa GCash. Hindi ko alam kasi ito, tingnan yung analytics ko regarding sa issue ng GCash na hindi makalogin. So, kung isa ka sa mga nanood o naghahanap ng solusyon kung paano matatanggal yung face verification error, may solution ba? Yun yung unang tanong. Pero kung walang solusyon, ano yung pwede mong gawin? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Lalo na ikaw kung nanonood ka at problema mo yung pagla-login sa GCash. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. Kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so itong face recognition na to, hindi ko alam parang may wave yata to. Kasi last year pa na issue to. Ayan. So yung videos na ginawa ko, 3 videos yata yan. Ito, basta yan. Itong videos na ginawa ko is, mga bypass, mga tricks, kung paano nyo malalogin yung GCash nyo last year. So, ayan, may, workaround na double tap, meron pang workaround na install mo yung old GCash app, yan. Which is, gumagana yan noon. Pero yung mga comments ngayon, syempre, hindi na po gumagana to sa akin. Wala pong change method, so on and so forth. So, naglagay naman din ako dyan sa description na, attention, this is no longer updated. Okay. So now, na-explain ko na yan, na sana malinaw na sa lahat, may fix na nga ba? Okay. So, basically, meron naman talagang fix yung ganyang, face verification fail. Kaya lang, hindi ito yung fix na hinahanap nyo na bypass, na trick, na hack. Hindi yan. Ang tanging fix lang dyan is for you to contact the customer service of GCash. Pero wait, alam ko siguro pag narinig nyo yan, mag-click out na kayo. Pero wait, meron naman ako share sa inyong mamaya later on na way kung paano nyo ilalabas yung pera nyo sa GCash na hindi nyo kailangan mag-login sa GCash app. Kung yun lang naman yung problema nyo, pag-usapan natin yan later on. Pero isettle muna natin yung the only way for you to open your GCash. Okay. So, if na-receive mo na itong ganitong error message, well, the only thing that you need to do is contact GCash customer service. So, pwedeng mag-submit kayo ng ticket or pwedeng mag-dial kayo sa 2882. Okay. So, may question dyan. Sabi, lagi na lang po ako nagsasubmit ng ticket. Ganyan-ganyan, wala naman nangyayari. Ang tanong ko sa inyo, inaalam nyo ba kung ano yung status ng ticket nyo? Kasi ang mangyayari dyan, pag nag-submit kayo ng ticket, magre-reply si customer service ng GCash either through the GCash app ticketing system or through your email address. But most probably, meron niyang email sa inyo. Dun sa email sa inyo, magtatanong yan ng personal information nyo to verify na kayo yung owner ng GCash. So, itatanong yan birthday, ganyan, complete name, address, etc. Kung ano-ano pang security feature, itatanong yan sa inyo. And possible din na hingin kayo ng one valid ID. So, pag na-provide nyo yun, nasabi nyo naman yung issue nyo, sila na yung gagawa ng paraan para i-disable sa back-end ng GCash yung face verification. So, ganun yung mangyayari. Kaya, the only way for you to be able to log into your GCash app is through customer service. Again, pag nag-file kayo ng ticket, kailangan yung tingnan yung status ng ticket nyo. Kung pending ba yan, resolve na, closed. Closed, bakit na closed? Closed kasi hindi kayo nagre-reply, closed kasi na-resolve na yung ticket, etc. So, kung makita nyo na open pa, ibig sabihin, hindi pa tinitingnan yan. Or open or pending. So, bukas pa. So, kunyari na it already takes 3 business days, wala pa rin. Then, pwede na kayo mag-follow up kay GCash customer service. Pwede na kayo mag-reply dun sa email or sa ticket. Or pwede rin naman kayong tumawag sa GCash customer service. And then, kapag may nakausap na kayo, sasabihin nyo lang naman yung ticket number, magpa-follow up kayo. So, basically, ganun lang naman yan. Hindi yung create ng ticket na iniisip nyo, pag naka-create na kayo ng ticket, well, mariresolve na yung issue nyo. Okay, so, hindi po ganun yon. Ulitin ko, kailangan yung mag-provide ng information na kailangan ni GCash customer service para ma-validate yung account and ma-process yung request nyo. So, now na na-clear na natin yan, paano kung gusto mo na lang tanggalin nga yung pera mo sa GCash? Ayaw mo nang tumawag sa customer service. Okay, kung yan lang naman ang gusto nyo, meron naman tayong paraan. Sa video na to, i-discuss natin yung isa sa paraan na yan. And meron na rin akong video nito actually, but for the sake of everyone na nanonood, uulitin na lang din natin. Okay, so syempre kunin nyo yung cellphone nyo. Ano ba requirement dito? Ang requirement dito, meron kang Shopee Pay account.
So, kung meron kang Shopee Pay, make sure na yung Shopee Pay mo is verified. Anong ibig sabihin ng verified Shopee Pay account? Ang ibig sabihin yan is nakapag-provide kayo ng personal information nyo nung nag-create kayo ng Shopee Pay. Tapos, nag-provide kayo ng ID nyo, tapos sinubmit nyo and verify nila and bumalik na sa inyo na upgraded na yung Shopee Pay nyo. Ano yung itsura? So, ito, nakabukas na yung aking Shopee. Under the Shopee Pay settings, yung identity verification, kailangan verified. Ayan, verified. So, if ganyan na yung settings nyo, then pwede na tayo mag-proceed para ilipat yung pera nyo from your GCash account to your Shopee Pay. And then, pag nasa Shopee Pay account na, pwede nyo nang i-transfer ulit yan sa GCash wallet nyo, sa banks nyo, etc. Okay, so kung wala pa naman kayo Shopee Pay account, and then gumawa na lang din kayo, magpa-verify kayo, or maghanap kayo ng kaibigan, kamag-anak na merong verified na Shopee Pay account, and then yun yung gamitin nyo. Let's say, okay na lahat. Meron na kayong nahiraman na Shopee Pay or gumawa kayo ng sarili nyong Shopee Pay and verified na. What's the next thing to do? The next thing to do is to process na yung paglilipat ng pera natin from your GCash account papuntang Shopee Pay account. So, paano ba yun? Again, hindi natin bubuksan yung GCash account natin. Okay, so papakita ko muna sa inyo. Ayan, mayroong 260 pesos yung GCash ko and tatanggalin ko yan. So, close natin yan. Tapos, buksan natin yung Shopee. Ayan, kung mapapansin nyo, meron akong 1 peso sa aking Shopee account. So, ang gagawin natin, buksan natin yung Shopee Pay. Tapos, click natin yung Payment Center /e-wallet. Tapos, click natin yung GCash. Ayan. Tapos, input cash amount. So, input ko 200. Ayan. Tapos, next screen is ipapa-verify sa inyo kung tama yung information. And then, click Pay. Okay, dito sa screen na to, nagsasabi lang naman siya sa inyo na merong 2% na service charge, which is, in this case, sa 200 is 4 pesos. If you click continue, mapupunta na kayo sa payment gateway ni GCash. So, nandito na kayo sa payment gateway. Kailangan nyo lang ilagay yung GCash account number nyo. Yan, click next. And then, magsasend yan ng OTP. Ilalagay nyo yung OTP. And then, hihingin yung 4-digit MPIN nyo. So, nabuksan na yung GCash. Ito, nakikita na yung GCash balance ko, yung kaninang pinakita ko sa inyo, yung 260. So, ito, 204 kasama yung 4 pesos. So, babayaran natin to or magka-cash in tayo kay Shopee Pay. So, click Pay. So, Shopee paid and link via GCash. So, paid na daw siya. So, nag-check na kay Shopee. Ibig sabihin na cash in na natin to sa Shopee. Ayan, balik tayo. Ayan. 201 peso na. Paano naman natin to tatanggalin na kay Shopee Pay? Since verified naman yung Shopee nyo, madali lang naman din. So, here, click nyo lang naman yung bank transfer. Tapos, ayan, mapupunta kayo dito. Meron kayong either through contact, through bank account, other e-wallets, and via QR, and ang PAW. So, ako gagamitin ko dito yung nakalink na bank account ko. Tatanggalin yung 201. Ayan, free siya. Tapos, enter ko yung PIN ko. So, na-bank transfer ko na from Shopee Pay to Cbank. Yan, kung bumalik tayo kay Shopee, 0 pesos na ang aking Shopee Pay. And kung punta naman tayo kay Cbank, nandun na yung 201 peso. Ayun o, Shopee Pay transfer 201 peso. So again, pwede to sa kahit na anong bank account or e-wallet na nandun kay Shopee Pay. So check nyo rin muna kung yung bank account nyo ay nakikita dun sa Shopee Pay. Okay, again, kung ilalabas nyo lang naman yung pera nyo from your GCash at hindi nyo nagagamitin yung GCash account nyo, kasi kung kunyari, mas importante na mailabas yung pera nyo, well, ito yung solution dyan. Ako kasi guys, alam ko na kapag may problema ako sa isang service o isang bagay, pwede ako tumawag, mag-ask ng help sa mga support nung product or nung company. For example, ganyan, nagkaroon ng issue with Shopee, pwede akong tumawag sa Shopee customer service or mag-chat sa kanila and then sabihin ko yung concern and natutulungan naman ako. So, ganun yung mindset ko. Kahit sa GCash, kunyari hindi nag-appear yung bank transfer ko, kakausap ako ng customer service ni GCash at saka yung customer service ng receiving account. So, dalawa yung tatawagan ko. Yung ganung mindset na ang unang solusyon na pwede kong maisip is kumontak sa customer service. Okay. So, for our question of the day, ikaw ba yung tao na naghahanap na lang ng mga trick, mga bypass, workaround para ma-resolve yung concern mo? O mag-a-ask ka ng help sa customer service or technical support para ma-resolve yung mga concern mo? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And also, huwag niyo kalimutan maglagay ng hashtag #RoadTo100K sub at mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance na manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway. Yun lang muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Yana VM9MG. Salamat po sa pag-share, sir. New subscriber, hashtag #RoadTo100K sub.
At Yana VM9MG, shoutout po sa inyo. At maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!